Yahoo! Hello, hello, hello mga masters and mga ka-G! Good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at syempre sa buong Asian countries at kung saan man kayong lupalop ng ating mundo ay hayaan niyo muna kami. Of course, ni G, nabatiin po kayo ng good morning, good noon, good afternoon, good evening at good night na po sa mga handa ng matulog. At syempre, welcome aboard sa ating G and Daddy Health and Lifestyle Tips. Alright, so ngayong araw ng Huwebes, today is Thursday. Ngayon po ay, anong araw po ngayon? Syempre, October 10, 2024. At another episode naman tayo ng ating health and lifestyle tips. Syempre, binibigay natin ito sa inyo, libre, sa mga gusto lang pong makinig. At ito po yung ating G ngayon ay naglalaro-laro lang muna kay Daddy. You know, very, very pretty ang ating G ngayon. Very warm po siya. Sorry, tamaan natin yung aking cellphone. Right? So ngayon po, ang lecture natin ngayon ay tungkol po sa saging. Ayun. Sino pa sa inyo dito yung palaging kumakain ng saging? Yung hindi po sa baha, ang saba po is okay. Pero yung saging na medyo yung yellow na hinog, yun po yung ating itatopic po ngayon. Ito po ay ilang beses na rin po natin itong lecture at I think sa mga iba dito familiar na rin po sila sa lecture na ito, pero ulitin lang po natin ito dahil ito po ay malaki ang maitutulong po nito sa inyo kung ito po ay sundin nyo. Alright, ready na po ba kayo mga masters and mga ka-G? Again, welcome aboard sa ating Daddy and G Health and Lifestyle Tips. So ngayon po ay magle-lecture tayo about bananas. Ayun po, bananas, oh, causing all kinds of problems. Ayan yung saging na ganito, you know, kita niyo yung picture? Ayan po, banana. O, di ba? Siyempre, magpapakita muna si G. Ayan. So, it's native to tropical places where the temperature is extremely hot and humid. Philippines, isa po yan sa mga hot and humid na lugar. Okay naman po yan pag kumakain kayo ng banana, kasi humid naman ang Philippines. Pero pag hindi po kayo, magwala po kayo sa Pilipinas at medyo mainit, malamig, or syempre, mainit naman po iba, katulad sa amin dito sa El Paso, mainit siya, pero dry. Hindi po siya humid dahil po hindi po kami napapaligiran ng mga body of water. Wala po kaming ocean dito, walang river, walang sea. Wala po kami ditong mga areas na merong tubig. So pag walang body of water sa paligid, syempre yung ang air na nag-circulate po ay walang moisture. Wala po siyang kasamang moisture or oxygen or or water. Wala po siyang droplets of water kasi nag-evaporate po yan, di ba? Nag-evaporate po yung water or yung liquids. So masama po yan sa hangin. And then ang hangin po ay bibigat po yan kasi meron po siyang kasamang water or liquids at yung paligid po ay medyo humid po siya. Okay, so sa Pilipinas po ay very common po yan at sa lahat ng mga countries na napapaligiran ng dagat, napapaligiran ng mga body of water. Okay? Pero ito po ang ating pag-uusapan ngayon. Sabi daw nila, di ba? Kasi dito sa aking research, sa aking module ay ang bananas po ay they grow on tropical places. Ang problema po ito, okay? Bananas are extreme yin. So, ang yin and yang, that's energy ng katawan po natin yan. I-discuss natin yan someday, soon, ang ating yin and yang. Okay? So, bananas are extreme yin. So, creating damp energy into the body. Creating damp. Ito po, creating damp energy into the body. So, ano bang sinabi nating damp energy? Okay? So, pag sinabi nating damp energy, katulad ng ano yan, yung mangyayari dyan is, meron kayong tuwalya. Okay? May towels po kayo. Halimbawa, na linabhan yung towel nyo. Linabhan yung tuwalya. And then,
nakalimutan niyo po siyang isampay, nakalimutan niyo po siyang ibilad sa ilalim ng araw or ilagay sa dryer. So nangyari diyan is na ano lang na yung towel na yan ay nalagay lang sa isang sulok, sa isang gilid. So siguro yung naalala nyo after say half a day or let's say 2 days, 3 days, pagbalik nyo po, nakita nyo yung tuwalya nyo na ano yun, nakatungtong lang dyan sa gilid. Pagbukas mo niyan, ang baho yan, mabaho po yan. Kung hindi siya mabaho, ay ano yan, basa pa yan siya sa loob. Hindi pa siya tumuyo kasi hindi siya na-expose. At syempre, mabaho talaga yan. Kung hindi siya mabaho dahil may sa sabon, halimbawa may downy or linagyan niyo ng ano ng fabric softener. Syempre, ang ano diyan is hindi siya natutuyo. Kung natuyo siya, halimbawa after 2 weeks na pa nakita, naalala, natuyo na po siya. Pero nung binuksan mo siya, ay hindi po siya, dumikit-dikit na po siya. Dumikit-dikit po siya o tumigas po siya. Pwede siyang tumigas. Kasi dito sa amin dahil dry, at titigas talaga yan. Parang pagbukas mo niyan, ay yan, nagdidikit-dikitan po yan yung ang cloth ng towel. Okay? So yun yung mangyayari sa katawan natin. Pag meron tayong damp energy, nagsistay po siya sa loob, hindi po siya gumagalaw. So parang moist palagi. Moist palagi sa loob ng katawan natin, which is it can also block circulation. Okay? So vast majority are strongly advised to avoid them. Marami po, vast majority sa mga population po ay ina-avoid po or piniprevent po yung pagkain ng banana. If you don't have a regular exercise program wherein you sweat a lot, just avoid eating banana. Okay? So, kung wala po kayong ehersisyo, wala po kayong mga activities po na napapawisan kayo, halimbawa, mainit naman dyan sa Pilipinas, pero ang problema po ay nasa loob ka lang ng bahay. Hindi ka naman pinapawisan at wala ka namang ginagawa, wala namang galawan. So, ang mangyayari po dyan is yung damp energy po ay magsistay lang po sa loob ng katawan natin. Nandyan lang po yan sa loob ng katawan natin. Hindi po siya gagalaw. Okay? So, what's next? The glycemic index is off the chart, constantly creating a rapid race in the blood sugar, making the pancreas work overtime. So, ang sabi dito, the glycemic index. Ano pong glycemic index? That's the sugar level. Glycemia. So, glucose. That's the sugar. So, mataas po ang glucose level or ang glycemic level ng saging. Okay? Kumbaga, marami po siyang asukal. Although natural fruit siya, pero super tamis po siya. And then, sabi dito, constantly creating a rapid race in the blood sugar. Siyempre, kung mataas yung sugar level, ang sugar content po ng saging, pag kinain mo yan, tataas din yung sugar level mo. Ano bang mangyayari pag tumaas ang sugar level mo? Siyempre, yung pancreas mo po ay magtatrabaho yan kasi kailangan niya po mag-release ng, di ba? Ng, baby, it hurts. Okay? So, kailangan po niyan mag-release ng insulin para yung insulin po yung magpa-process para yung sugar po ay nagagamit ng katawan natin or madi-dissolve. Ang problema po niyan, ang pancreas natin, since maraming sugar na po, ay mag-overtime po siya. Magti-triple time, quadruple time po siya, magtatrabaho. Sweet talaga ng baby natin, no? So mapipilitan po siya mag-overtime. So imagine niyo kung gaano niyo po pinapahirapan ang inyong pancreas at inyong kidneys. At syempre, pag maraming sugar, ay magiging acidic ang katawan natin. Diba? So yun po yung isa sa mga bad effects ng banana. Okay? So anyone with a weight problem is totally forbidden to eat banana. Yun po, anyone with a weight problem is totally forbidden to eat banana. So pag medyo mabigat-bigat na po tayo ng konti, ayun, weight problem na po yan, nahihirapan tayong mag-lose ng weight. Ang banana kasi, syempre, pag mabigat na po yung iyong, kasi may plemas po siya, tingnan mo. Its sticky and thick consistency creates phlegm and mucus. So yung yung saging,
dahil po ay malagkit po siya, pag kinain natin niya at hindi po siya nag-distribute sa katawan natin, hindi po ang energy natin ay nag-stock up dahil po siya ay damp energy. So magki-create po siya ng plemas. 'Di ba? Plemas. Ano ba yung plemas? Ano ba yung mga problema pag meron kang plemas? Siyempre, una-una dito, gumaganon-ganon ka. Or ubo. Or medyo meron kang sinus congestion. Dito na area, palaging hindi ka makakahinga dahil po ito'y barado. Siyempre, ano pa? Plemas. Pwede kang, pag natulog ka sa gabi, diba? Kung minsan sa left-sided or right-side tayo natutulog, pagkagising mo po, ang kaliwang o sa kanan mo na tenga, hindi nakakarinig. Dahil po yung pag natulog tayong ganito, lahat ng plemas natin, because of gravity, ay nagsasettle down sa side kung saan tayo natutulog, lalo na po dito sa likod ng ating ears. Kasi akala po ng plemas due to gravity ay makakalabas po siya sa tenga. Unfortunately, ang tenga natin is vacuumized, hindi po siya pwedeng lumabas or mag-exit po dyan dahil po ay sarado yan. Kasi pag bukas yung ating tenga, ay nako, maraming lalabas dyan, di ba? So hindi po pwedeng lumabas dyan dahil vacuumized po siya. Okay? And lastly, ang ano pala ang plemas ay makaka-epekto po sa ating digestion, sa ating respiration, at syempre sa circulation. Syempre, pag malagkit na yung dugo mo, malagkit sa loob, malagkit din yung dugo mo. At magkakaroon ka ng problema sa circulation, sa heart, syempre sa brain, kasi mahirap na umakyat yung nutrition or nutrients sa ating brain. Magkakaroon tayo ng vision problems kasi malagkit yung dugo. So, hindi po siya makaka-reach sa mga areas na dapat po siya mag-circulate. And of course, many asthmatics have been cured by simply taking banana out of their diet. So pag may asthma pala, yun po ay pag may asthma, iwasan niyo po yung saging at mawawala yung asthma. Alright, so continue natin ulit ito bukas mga masters ha, dahil 12 minutes na po tayo. This is your G and Daddy Master Worm. God is great. Yahoo!